ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ito po, ako po'y magla-live, bago po yung programa ko mamaya, dahil sasabihin ko na diretso, sasagutin ko na rito punto por punto bilang sagot doon sa sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Dapat ito kay Senador Antonio Trillanes hindi naging senador dahil bolero naman, dapat ho ito iba ang profesyon niya. Siguro maganda nagtinda na lamang siya. Nasabi po, senador na yan, fake news daw na may yung balita ko na may fake na may bank accounts sa abroad, na may offshore accounts. Senador Trillanes naman, sir, alam niyo ho hindi ho lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang stupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Ganito lang ho yan, sir bayan kayo rin hong testigo. Meron na ba dito sa ating bayan na government official na umamin na may offshore account siya, na may bank account siya sa abroad? Sige nga, meron na po ba? Wala pa ho, di ho ba? Doon sa sinasabi mong fake news, gawa-gawa, wala akong bank accounts. Sir, patunayan mo yan sa korte. It's not for me to prove that. It is you na dapat mag-prove dyan. Alright? Sabi mo, ididemanda mo ako ng libel. Well, go ahead, Mr. Trillanes. Right ho ninyo yan and everybody's right. Kung hindi nyo po gusto yung balita sa inyo, you can sue any media entity or personality if you believe na yung balita is wrong. Sinasabi mong naglabas na kamo ng fake news, dismayado ka. Sus Mariosep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga ho tingin ko ho kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo. Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Senator Antonio Trillanes, ano hong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Ikatlo, sir, anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado, si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari, bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, wala, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan ho, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Man Scarpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6-point-something billion. Sila ang nasa likod niyan. Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Anong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi, narinig niya lang,
Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba? Narinig ko hearsay po na... At saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Mans Carpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara, o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say, na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod na Shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ngayon, nung kinumpronta na, napahiya ka, dinapahiya ka na naman. Sinabi, hearsay po. Ikaw, sir, yung source ng mga fake news, huwag mo akong babaliktarin at sasabihin mo, I am the source of fake news. Dahil ikaw, kung source ako ng fake news, ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ikaw ang founder ng fake news. Ikaw ang father of all fake news. Ikaw ang nag-imbento ng fake news, Senador Trillanes. Huwag mo na akong paikot-ikutin,